So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin itong interview kay Sandro Marcos. Nako, maraming napahiya rito ng mga dilis, ha? Maraming mga dilis dito ang hindi nila ini-expect etong sagot ni Sandro Marcos sa interview niya. Kasi dito sa interview niya, talagang nalaman ng lahat ng ating mga kababayan na talagang malinis ang konsensya niya bilang isang congressman. At hindi totoo yung sinasabi ng mga dilis, yung mga bintang nila na si Sandro Marcos mayroong substandard na flood control na nasisira na ngayon. Yan pinapakalat nila, alam niyo no, pinapakalat nila na may proyekto si Sandro doon sa Bintar na flood control. Tapos unti-unting nasisira kasi nga substandard. Dapat unang imbestigahan si Sandro, ipatawag sa ICI para maimbestigahan. Yan yung mga pinapakalat nila. Tapos ang contractor daw, si Diskaya, mga ganyan. Ngayon, etong interview kay Sandro, dito talaga sila napahiya. Ha? Eto, panoorin muna natin bago natin reaksyonan. Okay, I'm glad you asked that. Meron mga flood control na nasira lalo na sa Bintar. Those flood controls were implemented before I was congressman during the period of 2019 to 2022. Nakita ko yung line item dun itinayo, lalo na dun sa nasa isig-isig sa Alcem. And kita, grabe, because nung nasira, nakita mo yung loob, hollow siya. And I think that was a project from 2018, if I'm not mistaken, or 2019. So we will do everything we can to repair those flood control projects. Pero sa mga tao dyan na nagsasabi proyekto ko yan, I want to make it clear, that is not my project. The first project that I had here were the solar lights. Nakailang bagyo na tayo, may nasira bang solar light? Wala pa. So, you know, we make it a point here to make sure that everything, again, is accounted for and up to the standard that our Kakaylians deserve. So, yan, ha? Malinaw yung sagot ni Sandro Marcos na hindi kanya yung flood control na nasisira ngayon. Doon pala yun sa sinundan niyang congressman. Sino ba yung congressman doon? Pariñas ba yun? Hindi ako sigurado, Pariñas o basta yun. Yung sinundan niya, yun pala yung nagpagawa ng flood control na nasisira ngayon. At hindi siya. Kasi yung mga proyekto ni Sandro, nakapunta ako dyan, nakita ko yung bypass na pinagawa niya. Grabe, ang ganda talaga. Pati pinaayos niya yung mga daanan papuntang Pagudpod, pinasemento niya, ang ganda na. Tapos yung solar, yung bypass, pinalagyan niya ng solar. Ang liwanag na, grabe. Ayan yung sinasabi niya na ilang bagyo na yung dumaan pero walang solar na nasira. Yan yun. At saka meron siya dyan, Sandro Box, ha. Ayan yung Sandro Box. Yan yung yung mga container ba na malalaki na inilalagay sa bawat barangay. Kung hindi ako nagkakamali, bawat barangay yan meron Sandro Box. So ano ba yung meron doon sa Sandro Box? Yan yung parang mini library ng mga estudyante. Maraming libro, may mga computer, pwede sila mag-research, pwede sila gumawa ng assignment doon sa may Sandro Box. May magagamit silang libreng computer doon para sa mga estudyante. Libre po yan ng mga gamit. Yan po yung mga proyekto doon ni Sandro Marcos. At saka syempre, yung mga araw-araw na pumipila sa opisina niya na humihingi ng tulong pang-medical, yan, hospital, financial assistance, mga problema, yan. Yan yung mga tinutulungan niya. Nakita ko mismo sa dalawang mata ko yung tao, kung gaano kakapal yung tao na araw-araw pumipila sa opisina ni Kong Sandro Marcos doon sa may Lawag. Napakarami talagang natutulungan nitong si Sandro. Yan. At yung ibinibintang sa kanya na flood control, syempre as usual, politika, ibinibintang sa kanya para masira yung tatay niya. Syempre nga naman, dahil nga anak, di ba? Akala nila may ninakaw si Sandro. Akala nila may kinulimbat si Sandro. Sinasabi pa nila, kay bata-bata pa, buhayan na kaagad. Yun pala, hindi naman pala talaga sa kanya. Diba? Pwede naman imbestigahan yan. Kung sa tingin nyo, nagsisinungaling si Sandro, pwedeng imbestigahan yan. Diba? Pwede. Pero ang nasisigurado ko lang rito, hindi ito nagsisinungaling. Kasi yung tatay niya, hindi ibubulgar
yung mga maanumalyang flood control kung alam ni Bongbong Marcos, ni PBBM, nasasabit yung anak niyang si Sandro Marcos. Hindi niya ibubulgar yan. Sigurado yan, gaya ni Digong, di ba? Hindi nilabanan ni Digong yung flood control kasi nga, alam niya, baka sumabit yung anak niya dahil merong 51 billion si Pulong na nakaprogram para sa flood control. And yet, binabaha pa rin yung Davao City hanggang ngayon. Kahit ginastusan na ng 51 billion para sa flood control. Oh. Yan yung pinakadahilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya niya nilalabanan yung mga buhaya ngayon. Kasi alam niya, hindi sasabit yung anak niya. At hindi siya sasabit. Sabi nga ni BBM, di ba? Hindi yan makakarating dito sa pintuan ng Malacanang. Dahil nasisigurado ko na wala akong ninakaw. Wala akong mga flood control project. Oh. Si PBBM na mismo nagsabi niyan. Ipapahamak niya ba sarili niya? Ipapahamak niya ba anak niya? Kung alam ni PBBM na itong si Sandro Marcos magnanakaw sa flood control? O, papahamak niya ba? Tanga ba si PBBM para malaman na kapag inimbestigahan yan, ay lalabas at lalabas yan? O, tingnan mo ngayon nangyari kala Senator Bongo. Diba? Akala natin matino. O, yung pala, yung kamag-anak niya, yung tatay niya. Diba? Pinakamalaking kontratista doon sa Davao City. Lalabas at lalabas talaga yan. Lalabas kahit anong tago nila, lalabas yan. Kaya nga, itong si PBBM, malakas loob niyang ibulgar yung flood control na yan kasi alam niya, walang madadawit sa pamilya niya, sa anak niya, pati siya mismo. Hindi siya madadawit yan. O. Eh kung si Martin Romualdez nga hindi nila mahanapan ng ebidensya. Hindi nila mahanapan ng koneksyon na si Martin Romualdez konektado sa maanumalyang flood control. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, wala nga rin ninanakaw yung mama. Siya na mismo nagsabi niya, di ba? Malinis ang konsensya ko, kahit kailan wala akong ninakaw sa pera ng tao at kailanman hindi ako nagtraidor sa bayan. O. Sabi niya mismo yan, which is totoo naman. Kasi kung hindi totoo yan, nadadamay na yan ngayon. So, dyan sa flood control na yan. Wala nga siyang pirma sa BICAM. O, ang problema kasi dito sa atin, yung mga nagtuturo, sila pala yung sabit sa flood control, gaya na lang ni Chis Escudero. Kung makapagturo kay Martin, siya pala yung sabit. O, bayan ang sinasabi natin, yung mga DDS. Kung ituro nila si Sandro, yung mga senador pala nila yung sabit. Si Bongo, mainit na mainit ngayon yung kumpanya ng tatay niya. Sasabihin pa ni Bongo, wala siyang kinalaman dyan. Pwede ba yun? Wala kang kinalaman dyan? Ang pangalan ng kumpanya ng tatay mo, pangalan mo, CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Tapos wala kang alam dyan? Posible naman. Diba? Kung wala kang alam dyan, bakit tatay mo? Tatay niya, yung pinakamalaking kontratista sa Davao City kung wala siyang alam dyan. Diba? Tayo naman. Alam nyo, kapag naniwala kayo dito sa mga dahilan ni Go, tanga kayo. Kapag naniwala kayo dyan kay Bongo, tanga kayo. Ha? Tanga kayo. ABC lang yan. ABC. Napakasimple. ABC. Napakasimple lang yan. Kapag naniwala kayo dyan, tanga kayo. Walang ganyan. Diba? Sasabihin niya, wala akong kinalaman, wala akong alam sa negosyo ng pamilya ko. Utot mo, pwede ba yun? Pamilya kayo? Sabi mo na nga, pamilya. Tatay niya pa. Tapos sa kanya nakapangalan yung kumpanya. Oh. Diba? Baka nga, may mga nagsasabi, baka puppet niya lang yung tatay niya at siya talaga may-ari dyan. Oh, marami nagsasabi niyan. Yung tatay niya, front lang niya yung tatay niya, para pareho ng apelyido, madali sa mga permit, pero kanya talaga yan. Marami nagsasabi niya ng mga kabayat. Alam mo naman, mga Pilipino ngayon, hindi na uto-uto, hindi na bobo. Diba? Hindi na bobo, kaya nga marami ng mga didilis, yung mga natauhan, mga nagising na sa katotohanan. Marami ng mga dilis na ganyan. Ayaw na nila sa mga Duterte kasi nga magnanakaw si Tatay Digong nila. Magnanakaw. O, diba? Galing na mismo sa bibig niya. Marami rin akong ninakaw. Kaso ngayon, ubos na. O. Galing mismo sa bunganga ni Digong yan na magnanakaw siya. O, diba? Kaya etong si Sandro Marcos, saludo kami sa iyo, Congressman Sandro Marcos, dahil malinis ang iyong konsensya, mana ka talaga sa iyong tatay. So kayo, mga ka-BBM, mga kababayan, comment nyo na lang inyong reaction para mababasa ng ating mga viewers. Salamat.